You can call me Earl po. Earl. Yes po. Okay, hi Earl. Ako si Dora. Hello So, po. nakita ko sa resume mo na nag-work ka sa Splat, Yes po. tama ba? Yes po. Yun yung platter ng paint sa SM North. Yes Nakita po. ko yun actually. Oo, tapos okay, so ang agenda lang naman nitong meeting natin is to get to know each other at saka Yes kung po. ilalatag ko rin sa'yo yung offer namin, yung kung anong mga ginagawa sa workshop namin, ganyan. Tapos it's up to you kung gusto mo mag-proceed, okay? Kasi Yes po. ito namang Dora Arts and Crafts is very flexible. So sabi ko nga sa mga assistants ko, pwede silang mag-apply sa iba, kasi nga normally weekends lang talaga kami. So pag walang participant, so wala rin kaming workshop. So, ganun siya. So, very flexible. Tas open naman kami to collaborate with everyone. Okay, so bigyan lang kita ng konting background tungkol sa Dora Arts and Crafts, no, para lang magka-ideya ka na sa ginagawa namin. Yes po, sure. Actually, parang splat siya, Mm-hmm. pero ano, wala kaming physical studio. So, Mm. yun nga yung sabi ko sa'yo, di ba, iba-ibang restaurants, iba't ibang cafe yung pinagaganapan ng workshop. Tapos yung pay doon, per day. Kung umattend ka that day, syempre, doon din yung bayad mismo sa venue, ganyan. Mm-hmm. So, normally, yung art assistants namin, 800 pesos yun per day. 2 hours yung workshop. Tapos, ang ginagawa na lang normally kasi yung art assistants, ano namin yun yung mga fine art students, ganyan. So, part-time lang talagang hanap nila. So, ganun yung mga assistants ko, mga taga-iris na painting major. So, after, yung kumbaga, hindi pa sila kasi nagtatry mag-apply ng full-time job. So, ano-ano lang sila, side job lang, ganyan. Sideline. So, ang bagay sa yung role is yung art instructor Mm. since you already have an Experience. experience nga. Oo. For an art instructor, ang pay namin doon is 2,000 per day. Mm-hmm. Per ano. Pero, Per session. kasama 2,000 per day kasi 2 hours yun yung Mm-hmm. session na yun. Mm-hmm. Na may kasama kang art assistant. Mm. Kunwari, sa 10 to 15 kids or mix ng kids at adult, ikaw yung art instructor, tapos may dalawa kang art assistant na mag-guide din sa kanila. Mm. At saka tutulong sa pag-set up, sa paglinis ng room, ganyan, and everything. So, suma total, ikaw lang talaga yung magde-demo. Magde-demo ka kasi ng kunwari, artwork, acrylic painting, ganyan. Mm-mm. Kung ano yung artwork, yun yung ide-demo mo. So, ganun siya. Yun nga sabi ko sa'yo, hindi siya every weekend. Nataon lang ngayon na may schedule kami ng every weekend na sunod-sunod. Pero minsan, hindi siya consecutive parang every other Saturday, Mm-hmm. ganyan. Ganon. So, preferably talaga, dapat meron ka rin talagang full-time para ma-sustain mo yung bills, yung bayarin mo, ganyan. Mm-hmm. So, yun. Tapos, pag nag-art instructor ka, ang mangyayari dyan, papadalhan kita ng materials. Kasi gagawin mo beforehand yung at saka yung lesson pala, ready na. Kasi Mm-hmm. na siya, ibibigay ko na lang sa yung lesson plan. Mm. I-discuss mo na lang. Tapos bibigyan kita ng materials mo, kunwari, canvas. Kasi nga kailangan i-test mo muna, gagawin mo muna yung artwork Yes. before the workshop para For alam mo yun, demonstration na lang. Mm. yes, correct, ganon. Exactly. Tapos, correct. Tapos normally, mag-share ako ng screen ha. Kasi, normally kasi ang lesson lang naman namin, kunwari pagka,
paano ba ako mag-share ng screen? Wait lang ha. Share screen. Paano ba to? Ayun, nakita ko na. Yan, open in picture. Ito. Sabihan mo ako pagkita mo na. Sige po. Pakita ko lang sa'yo yung lesson. Kita. Okay, nung nakaraan, nung May 3, ito yung artwork namin, 'di ba? Basic acrylic painting kasi ang tema namin sa Every Brew. So ito, asa na ba 'yun? Bago yung ito, meron silang ginagawang ganito bago mag-paint sa canvas. Yes, yung color mixtures muna. Ano po, sorry? Yung color mixtures muna. Yes, practicing yung correct. color mixtures. Yes, correct. Tapos ano muna to, basic acrylic painting technique. Tapos ipa-practice muna nila yung mga, kunwari yung stippling, ganyan-ganyan, dry brushing. Actually, sobrang dali lang naman din talaga siya ituro kasi andun na nakalatag na. Ang medyo challenging lang is yung sa canvas na kasi syempre iba-iba yung rate nung pagtapos nila eh. Kung yung iba mabilis, yung iba talagang matagal gumawa. Ganon. Ano po yung average age ng customers, ng mga students? Participants. Kung mix ito, ang average is 7 to 8. 7 to 8 years old. Ito lang. Oo. Minsan kasi may nahahalo na senior. Ganyan. May nahahalo na teen. Katulad na itong last workshop namin, may teens kami. Medyo unpredictable eh. Pero normally, mga 7, 8, 9, ganyan yung mga nagsa-sign up. Ito may 5 kami. Pero equipped naman din yung mga assistants to handle. Actually, sanay na sila. Mag-iisang taon na kasi yung isa sa kanila, mag-iisang taon na sa akin. Tapos yung isa, kaka-start pa lang, pero sanay naman siya sa bata. Bale, so, itong example nyo, yan may student, tapos yung instructor parang one-on-one siya or kahit yung assistants lang? Yung instructor, ay ito, kung makikita mo ako, nasa harapan ako normally, nagde-demo. Ayan. Hawak ko yung, kasi may cafe na may TV screen sila wherein pwede kang parang mag-demo sa screen, ganyan. Ito kasing cafe, wala silang ganun. So, hahawakan mo talaga yung canvas. Tapos, mo ipapakita. Oo, ganun. Tapos ipapakita mo isa-isa. Yes, correct. Yes. Tapos kunwari ito, normally, ang ginagawa nilang yung pag-blend ng colors, yan, dun sila mas exciting yung gradient, ganyan. So, etong naka-red, assistant yan, tingnan mo, silang dalawa yung lumalapit sa participants para, kunwari, i-guide sila, kunwari 5 years old, ito tingnan mo tong naka-red, i-guide niya yon. Pero ginagawa ko rin yan as instructor. Kunwari may time ako, ibibitawan ko yung canvas. Kunwari normally kung sino yung nasa harapan ko. Kaya ang ginagawa ko, yung mga 5 years old, nasa harapan yan. Kasi kung sakali, ako yung mag-guide. Kunwari, 2 estudyante. Ako magtitingin sa 2 yun. Tapos the rest, yung 2 ng art assistant. Yung art assistant ng isa, itong naka-gray, nasa pinakadulo, nasa kabilang table naman siya kung mapapansin mo. Ayun yung nakatayo. So, ito yung isa naka-red, yung isa naka-gray sa dulo. So, ang ginagawa nila, pino-foresee nila yung bawat toka nila na i-check yung table na to, tas toka ng isa na i-check yung table na to. Ganon. Tapos sila yung mag-guide sa kamay, sa brush stroke, ganon. Tapos, sila din yung magbibigay ng, actually, ang maganda dyan, kung siguro makasama ka muna, para makita mo muna kung paano yung, kasi meron pa to yung bigayan ng palette kasi hindi namin binibigay lahat muna, hindi namin nilalatag sa table lahat ng gamit kasi yung ibang bata
alam mo yun, yung gusto nila kalikutin lahat. So, Baka magkalat lang po. oo. Alam mo yun, so, isa-isa naming binibigay yung, kunwari, palette na color ganito. So, isa sa kanila maglalagay ng color dun sa palette, isa magdi-distribute. Ganun yung parang system. Tapos, i-demonstrate nyo muna, ito kids, for this paintbrush, ito muna yung gagawin nyo, mix muna this, itong colors, exactly. ito muna gamitin nyo ngayon, tapos later, once nagawa nyo na yun, dadagdagan natin ng additional, yun. Oo, correct. Ano yun, kunwari gradual lang na kasi baka sumabog sila bigla. Ano daw yun? Share ko lang po nung sa Splatroom time ko doon. Every weekend, usually may customers kami doon na either one kid or sets of kids. Tapos, in that case kasi, nakalatag na sa kanila lahat ng paint materials, yung brush. And every time, Diyos ko, parang kala mo may nagpasabog ng paint can. Tapos kung saan-saan may paint. Yung trabaho ko din po kasi, minamap namin yon, nililinis yon. Tapos pinupot namin yung mga brush, yung cups, nililinis namin yung lalagyan ng paint. Diyos ko, physically matrabaho. Training, Kasi, hindi siya masasabihin ng tao, madali lang yun, naglilinis ka. Hindi. Maglilinis ka every other 10 minutes. Yung kamay ko yun. At least, pero everyday yun? Everyday yung pasok mo dun? Yes po, 6 days. 6 days a week. Oh, 6 days? Yes. Kaya, so, medyo paguran pala. Yes, ganun. It was talaga. Draining, physically draining at saka mentally draining din. Bale, yung sa DAC naman kasi, pwede ka, ang diskarte ko kasi, bukod sa workshop na to, may mga may mga sideline at saka may full-time job din ako. So, preferably, alam mo yon, yung kung makahanap ka ng work from home, ganyan, better. Kasi parang dagdag Ito naman hindi siya draining kasi may system na kasi kami na naka-layout na. So, alam na nung mga assistants yung gagawin. Pero syempre, ka rin, magtutulong ka rin sa kanila kasi sila na yung naglilinis sila na yung naglilinis ng brush. Alam na nila yun kasi lagi naman nilang ginagawa yun yung alam na rin nila na kapag nag-graduation na, yung kumbaga nagbigayan na ako ng certificate, unti-unti na yan silang magliligpit, ganyan. Unti-unti na yung magliligpit kasi after ng workshop, magbibigay rin niya ng certificate sa mga bata, tas picture din. So parang may isa sa kanila, 'di ba dalawa silang, actually 3 yan sila. Yung isa sa kanila, taga-picture, tapos yung dalawa, taga-assist, ganon. Tapos, yun nga lang, ikaw rin yung haharap sa parents sa registration since ikaw yung facilitator. Kunwari, papapirma mo sila sa attendance, ganun, papapirma ka, ganyan. Tapos, after nun, ang demo, tapos yung certification na, tapos magpipicture kayo ng, dalawa kayo ng student, tapos solo yung student, ganun. Tapos, parang graduation nga, natatawagin mo sila isa-isa sa harap. Tapos bibigay, tapos picture, ganyan. Paano ba ito? Yun yung after the session or after yung after the buong workshop na? Actually, isa lang to, one day event lang siya every time. Minsan lang. Yes, one day event lang to every time. Katulad nito. Ito, ganyan. Isang araw lang din to naganap. So, lahat ng nakita mo kanina, isang araw lang yan. Pero meron kaming 3-day workshop. Kunwari, ito, 3-day, ayan, 3-day hours. Ay! Wait lang, ang ingay pala. Hanap ako. Kita, rinig mo ba? Pagka sobrang ingay. Yes, Day 1, the fourth, ayan. Hanggang pa rin yung, ayan,
So may ganyan kami, yung 3-day art workshop, na kung sino yung kids na kasama mo nung day 1, sila pa rin ang kasama mo all throughout the 3 days. 3 days, ganyan. Tapos, iba-ibang, ang next ko kasi sa June is yung 3-day workshop na pencil drawing, oil pastel, at saka acrylic. Pencil drawing, fundamentals, oil pastel, techniques and application. Tapos, day 3 nila yung acrylic painting. So, yun yung nakalatag sa June. Tagasan ka nga ulit, sorry, sa... Taga Bulacan po. Bulacan. Ang ano kasi no, normally sa may ano kami, alam mo yung SM Fairview? Yeah, yes, haven't been there directly pero na ano ko naman po, na dadaanan ko na. Nadadaanan mo yon? Okay. Kasi yung isa naming cafe na inaanuhan, wino-workshopan is doon sa Barista Brew Cafe sa may Brittany Square. So, yung 3-day workshop, doon siya gaganapin. Kung gusto mo, ang gawin natin, kailangan mo munang mag-assist for 1 day. Para lang, alam mo yun, tingnan mo kung paano yung system. Tapos pala, kapag ka nag-instructor ka, ipapalala mo ko sa venue lahat ng materials. Kunwari yung easel, canvas, and everything, ganun. I-receive mo, tapos ipapadala mo pabalik sa akin after ng workshop. So parang ano yun, wala kayo in person or Yes, wala ako. So ang kasama mo is yung dalawang art assistants, pero hindi muna agad-agad. Kumbaga mag-aano muna tayo. Kumbaga magpa-practice muna tayo. Sige po. Kung paano ganyan. So yun. Ang next workshop ko is 10. Kaso kasi kompleto na yung tatlong may 3 na akong assistants. Pag nag-4 pa ako, hindi na tayo kakasya. Hindi na tayo kakasya dun sa venue. Kailan po susunod? 17? 17 tayo. Sige. Kung kaya, 17 na lang tayo. Sige. Sige, sa 17 tayo magkita para Kasi ang target ko sana is 15 na students ang maka-join sa... Ay, nga pala. Meron ka pang kasi meron din akong online art workshop. Iniisip ko, baka gusto mo ring i-try. Kasi ito naman, 5 days siya, pero sa bahay lang. Ito yung mga ganitong online. Yung mga, pero na to, may lesson plan na to. Kunwari may PowerPoint presentation na to. Iaano mo na lang talaga, i-demo mo lang. Ganyan. Ayan yung ang first day kasi namin is drawing ng anime. Ayan. Yung turn photo into an anime character. So, ito yung gawa ng isang student. Tapos, second day namin, itong shading fundamentals. Naka-lesson plan na rin yan. Ilalatag mo lang talaga sa kanila. Hatching, shading, cross-hatching. Yes, correct. Exactly. Yung mga ganon. Tapos, oil pastel. Ay, meron, hindi ko ata na-upload. Pero meron pa kami yung ang kasi niyan, ang lesson niyan, di ba 5 days siya? Pencil anime shading, oil pastel, acrylic. 2 acrylic yan. 2 araw ng acrylic paint. Pero magkaibang magkaibang artwork. Ganyan. Ang pay naman namin dun is 2.5 actually. Anyway, kasi nagsa-start pa lang ako, hindi ko alam kung makaka-consume ba ako makakakuha ba ako ng enough student para bayaran yung instructor. So, yun yung concern ko. Pero, kung sakaling
alam mo yun, makamit tayo siguro ng sabihin nating 10 student, 10 student per kaya kong magbayad ng 1,000 per day, total of 5,000 for 5 days. Kasi Monday to Friday, teka, computing ko nga. Depende kasi sa number of student eh. Kailan niyo po pinaplano tong 5 days mag-start? Kung gusto mo, ito munang itry mo. Gusto mo ba? Kung meron ka, kasi ang setup ko dito, meron akong phone holder. Asa na ba yung picture? Ito kasi, kung makakuha tayo ng 10, at least 10 participants for the day, for the whole 5 days online art workshop, 1,000 per day, yun total of 5,000 sa isang linggo kasi nga 5 days. Ito yung setup ko. Nakikita mo ba yung sketch na pangalan? Yan yung camera ko. Yan yung cellphone ko. Kumbaga, nakakonect din yung cellphone ko sa Google Meet. Tapos nakapin to. So, nakakonect yung laptop ko at saka yung cellphone sa Google Meet. Tapos, nakapin yung cellphone ko para habang nag-i-sketch ako, makikita ng student. Meron naman din po akong So, kailangan nakaganito yung phone mo. Kita mo ba yung phone ko? Ayan parang nakaganyan siya. Kasi nasa lamesa mo yung Yes. Nasa lamesa mo yung yung sketchpad eh. Yes. Tapos ito pala, bibigyan kita ng materials. Kunwari, papadalhan kita ng sketchpad, oil pastel, acrylic, ganyan and everything na magagamit mo. Kasi, syempre, yung gamit mo, personal mo yan eh. So, bibigyan kita ng materials. Meron din naman po ako dito na pwede kong pero sige. Hindi kasi, syempre, 'di ba, kasama naman din 'yun sa binabayaran. Yes. Maski yung Google Meet, bibigyan kita ng link kasi nga ako yung premium. Kasi pag hindi, mapuputol yung call nyo. Aso ko po pumasok eh. Tinidilaan na. Yun. Sige. Gusto mo try muna natin to? Kailan po ba yung etong 5 days? Ato kasi, ano na ba ngayon? Anong petsa na ba? May 7. May 7 po. Check ko yung calendar. Actually, gusto ko nga siyang mag-start ng 19 to 23. 19 to 23. Pwede naman po yun. Kuwari, sa 17, yung pupunta ako as an assistant. Yun, on-site. Tapos, yung online, 19 to 23. Pwede naman po yun. Try natin. Yes. Pwede naman. Para makaano na ako ng makapag-Facebook ad ako ng Pakita ko na lang din sa'yo yung lesson. Teka, paano ko mapapalitan yung screen? Ito. Share this tab. Nakita mo? Yes po. Ibang tab naman yun. Okay, so kunwari ito. Ibibigay ko rin sa'yo itong Ikaw ba may Canva ka ba na na account? Walang account pero okay, sige. So, naka-PowerPoint kasi siya sa Canva. So, papalitan mo to kasi yung syempre, first day introduction, syempre, di ba, introduce yourself, ganun din sa mga students, ganyan. So, papalitan mo tong slide na to nung tungkol sa'yo naman. Tapos, icebreaker. Every session, laging may icebreaker yan. Wait lang. Tignan nga natin. How do you feel in 20 seconds? Ganyan. Tapos, quick doodles. Quick doodle. Tapos, syempre, magdoodle yan sila. Tapos, ito, timer. Iaano mo lang din yan. Ipi-play mo lang. Ayan, ganyan. Ayan. Tapos, after nyan, papakita sila ng drawing, di ba, na, yan. Pero, ikaw bahala ha. Ito, lang naman to. Kumbaga, reference mo. It's up to you kung paano mo pa siya lalagyan ng spice, ganyan. Ikaw na bahala. Tapos, yan.
i-discuss mo yung today's agenda, tas yung materials, tapos objective, tapos dito na tayo sa, actually kung may masasuggest ka pa, ito kasi very basic kasi talaga, te. Tapos kung, ayan, ang topic lang namin dito is about hatching. Kasi sa second day, dun na yung mas, so dito sasabihin mo, magpo-focus muna tayo sa hatching, tas tomorrow marami pa tayong shading techniques na matututunan. Ganon. Kasi ngayon, ito muna, ganito yung mga sample. 'Di ba hatching lang yung ginamit nila, tas more on building of value, color, yung shading value. So yun yung i-discuss mo, ganyan. Tapos ito na yung drawing ng portrait. Ng anime, oo. Yes. Tapos may dalawang klase, iaano mo rin yan. Yung una, gagawa ka ng bilog, tas cross. Yes. Tas yung second way is yung bilog, tas yung cross nasa loob. Yun yung difference nila. Tas sila na bahala kung, pero i-demo mo rin to isa-isa, tas sila na bahala kung anong gusto nila. Tapos, di-discuss mo. Marunong naman ako mag-explain nung yung sa cross contour, make sure yung cross na to sa mata, match sa ears. Yun yung guide. Yes, exactly. Depende sa kung saan nakatingin yung perspective or tilt ng muka. Ganun mo magdodrawing yung shape ng cross. Yun, gets ko naman po. Yes, correct. So, ganon. Tapos yun. Tapos discussion yan. Tapos, ang dulo niyan is yung activity na. So, parang 1 hour yung discussion mo. Pero tingin-tingin ka sa tingin-tingin ka sa orasan sa mo sa laptop. Yes. Kasi minsan parang sa sobrang bilis mag-discuss, mahaba pa pala yung time, ganon. Pero okay lang naman maagang matapos, kahit siguro 1 hour and 30 minutes matapos na, it's okay. Tas more on, bigyan mo sila ng time sa, okay lang mabilis yung discussion pala, kasi yung iba matagal mag-drawing sa practice. Okay, so yun. Tas pwede kong padala na lang din sa'yo yung other, ito naman yung next na The next day. Oo, next day. Ganyan. Yung light and shadow. Yes, ganyan. So, very basic na yan para sa iyo. So, yun. Ganun na lang discard. Diba? So, yun. Actually, fun naman talaga. Fun din yung pag-workshop. As long na, alam mo yun, mas may freedom ka na ituro yung gusto mong ituro. So, yun. Yung sa yung naisip ko, sa day 1, kung wari, di ba, nagbigay kayo ng yung anime yung anime pictures na the drawing. Usually po, if people want to learn how to draw an anime, sasabihin nila, ay, gusto ko yung style ng Naruto or Demon Slayer. May sasabihin silang specific na gusto nilang gayahin. So, kapag ganun, pwede akong mag-insert ng picture from Naruto, tapos, sige, subukan natin yung style ng Naruto in terms of what makes this different from another style compared sa One Piece. Sa One Piece, mas cartoon yung dating niya, pero anime pa rin. Yun yung doon ko ma-integrate yung yun playing kapag anime, ito yung differences niya. Tapos, related pa rin sa lesson, yung sa show. Oo, pwede. Actually, pwede kang mag-add ng slide. Yes, tapos, yung drawings. Ipakita mo yung differences, ganyan, sample. Yes. So, kasi, pag sa practice, kailangan mag-focus lang sila sa iisang goal, katulad nito. Kung hindi, hahaba yung oras mo. Yes. Alam mo yun, baka mag-OT ka. I-ano mo rin, tansyahin mo na kailangan. Within 1 hour, more or less 1 hour. Kasi yung iba sa kanila, medyo matagal talaga gumawa, lalo na yung mga teens, ganyan, medyo piniperfect pa nila yung drawing nila. Tapos siguro, mo na lang sila, i-tap mo na lang sa, guys, meron na lang tayong 10 more minutes, ganyan, i-wrap up na natin, ganon. Kasi para hindi ka tumagal.
Nagpapa-assignment po ba kayo? Since ito 5 days to, parang solid ito. Hindi. Hindi? Wala. Oo, wag. Kasi, Wag. Sige, oo, sige. kasi baka ma-burnout sila. Alam mo yun? Kasi Tama, medyo tama. maiksi lang yung attention span. Lalo na yung mga 5 years old, ganyan. 6 years old. Oh, Actually, wala pa agad-galing. naman akong 5. 6 ang pinaka, sa online ha, sa online. Sa online ba, mga bata pa rin po ba to? Depende kasi at least 6 years old Hmm, pataas. So okay, depende okay. kung sino ang mag-e-enroll. Pero Okay. maswerte ka kung puro medyo mga 10 years old na to. Older, yun nga po iniisip ko, kaya ano parang medyo pang teens na at least. Medyo Oo, pang ganon. Oo. 11 above, pero kung mga, ano Siguro, din, sisimplihan ko pa eh. siguro kahit mga 8, no? 8 pataas pag online. Sige, pwede naman natin gawin yun. Pwede ko namang Mm. ilagay sa disclaimer na at least 8 years old pataas pag online para may comprehension na Opo. sila. Actually po, naisip ko kung ganon, kunwari, yung if magkakaroon tayo ng customer ng students na puro bata below 9, tapos sa lesson 1, yung anime style na kagad. I think eto medyo mas advanced na rin to eh. In terms of yung kailangan ah dapat anime na talaga siya. In anime, mas close na siya sa realistic eh. Siguro, Mm-mm. kung ako, kung ako po, mag, Cartoon na lang, cartoon ganyan. hindi, pwede naman din anime, pero maglalagay ako ng parang level 1 and level 2. Ito, level 1, cartoon lang talaga, gamit basic Mhm. shapes, circles sa mukha, circles sa hair, circles sa mata, yung ganun lang talaga as practice. Yes. Tapos, if you want to make it more advanced or to add more details, ito tayo sa anime. Yung parang may progression siya, may transition Mm. from mas Yes, correct. simpleng cartoon style, tapos mas detailed anime style, ganon. Instead na, Oo, assuming na hindi puro mga inisip ko bata rin to. kasi ihihiwalay ko sila ng ng Mm. class. Kapag po, Ganon. kapag po ganon, I think, kunwari, pag po bata yung majority ng naging customers, I think it would be better kung cartoon in Mm-mm. terms of yung ipapakita lang na ituturo. Tapos sa next day, pwede naman din yung shading. Tuloy pa rin yun yung shading kasi fundamentals yun. Pero yung ide-demonstrate lang, para in terms of yung mas madaling gawin, cartoon Mm-mm. po. Pero pwede Cart- naman din basta yung ano lang din, yung target na the drawing natin, yung mas approachable sa age ng customers. Yun lang Mm-mm. po. True. Oo, sige, sige. Tapos ito yung day 3. Day 3 na ba Open to? to adjust yung anime, yun. Yes, correct. Yun na lang din ang. Ito Yes kasi po. ang favorite nila actually pagka day 3 na Mm. napansin ko pag kulayan, medyo na sila bibo na sila sa coloring Kasi eh. So vibrant na meron eh. meron pa rin namang icebreaker every single time, laging may Yes. icebreaker. Pero actually pwede mo tong palitan kung may iba ka pang naisip. Basta wag lang yung time consuming kasi baka Yes, tumagal yes. nga. Yun naman din ang concern. Tapos color wheel, introduction tayo ng color theory. Mm. Color wheel, tapos yung basic application ng pastel. Tapos ito, pwede mo rin tong, tapos laging may practice. Yung Mm. kunwari ito, gagawin nila to. Yung katulad kanina, yung ginawa nila to. Tapos laging may final artwork. Ito yung 1 hour nilang gagawin. Mm. Ikaw na bahala kung may iba ka pang gustong ipagawa. Kung kunwari gusto mo tong palitan, Mm. ganyan, into something. So, pwede mo yung i-edit. Basta make sure na, alam mo yun, yung kaya nilang Yes. matapos. Yung Yung ganyan. yung sa ganito po, kunwari ito, realistic photo ng bowl of fruits. Tapos kunwari yung day 2, either anime or cartoon. Siguro mas appropriate dito kung vector art. Oo, sa bagay, Kasi, Realistic pa rin, pero yung pag vector art po, mas makikita nila yung breakdown oo, nung colors. Pag dito kasi i-analyze nila ng malalim yung saan ba yung pwede. simula nung yung yung
brightest bright sa darkest dark. Maisipin pa nila ganun eh. So, yun. Oo. Di nila Yes, isipin yung yes, ganun yes. yung terms, pero ganun Oo. po. Uy, nga pala ha, Yes pagka po. mag-aano ka, magdi-discuss ka, medyo layman's term ang gamitin mo kasi, Yes, yes. oo, baka Hindi bigla ko, silang, hindi naman to pang pang college, pang mga bata oo, lang talaga to. oo, ganun. For Kunwari, simple yung lang. perspective, Oo. actually, paano mo sasabihin yun yung mga perspective, ganyan. Oh, Siguro sabihin mo kung paano mo titignan. yes. Ay, sa yung, perspective, guys, ano lang siya eh. May object na malayo, it looks small ayun, kasi ang layo eh. Ganito mo siya oo, makikita. But if oo. malapit siya, mas malaki. Mas malaki. Mm-mm. Ang laki. Kasi mas malaki. Mga ganun lang. Oo, Simple, yes, yes, yes. common sense explanation. Ganun lang Yes, din. exactly. So, yun. So, ang gagawin natin today, ano na lang, siguro gawa ka ng account sa Canva, tapos pahingi ako ng email mo at ibibigay ko sa'yo yung access for these PowerPoint presentation, no? Or, paano ba? Bigyan kita ng link para Okay. ma-open tong mga to. May Tapos kind open mo siya on your end. account. Tapos edit mo o kung ano mang gusto mong i-revise. Tapos magpo-post. Actually, hindi ako nag-post ng online workshop for this month kasi nga Hmm. hindi ko kayang pagsabay-sabayin lahat. But since you are here, May ano magpo-post na. na ako. May opening na. Meron na akong oo. Meron na akong hihingahan, ganyan. So, siguro ganun muna gawin natin, no? Bigay ko Sige muna po. sa yung PowerPoint presentation. Tapos, Sige edit po. mo. Tapos, siguro patingin na lang muna ako bago yung mismong araw ng workshop. Kukuha muna ako at least 10. Pero ganito muna gawin natin, Earl. Yes Kung po. hindi ko kayang, kunwari, bigyan mo lang ako ng chance kasi minsan hindi naman ako nakakakuha talaga ng 10 participants. Pagka 5 lang, 5 below ang makuha natin, ang maibabayad ko lang sa'yo is 500 per day. A total of 2,500 sa 5 days na yun. Pero sa bahay ka lang din naman, so parang dagdag, ano. Pero kapag nakakuha ko ng 10 participants, yun na yung 1,000 per day. Sige po, Ha? no problem sa akin. Talagang ano lang, wala mo na akong, ay, I'll get paid, of course. Pero gusto ko lang din maging productive at magka-experience ngayong summer para lang hindi Oo. lang din ako nakahilata po. Yeah. Oo. Eventually, syempre kasi startup, mag 1 year pa lang kami. Ngayong June. So parang building up, audience, That's ganyan. good po kung like tumagal na rin kayo ng 1 year. Like yung sa Oo. platform nga po, ano lang, no, October lang nagsimula eh. So, building up din sila. Ah, Yes. oo. So yun naman, ang gusto ko lang talagang i-stick dito sa atin is, alam mo yun, ayoko ng sobrang pressure at sobrang hectic kasi Mm. nga alam mo yun, yung burnout din ng Yeah. iniiwasan ko, ganun. So, I hope magustuhan mo yung stay mo sa amin. Tas, like what I've mentioned earlier, no, open naman din, kunwari makahanap ka ng full-time mo, tas you're ready to go, okay lang, alam mo Oh, yun. Pero kung kaya i-inform mo ko pang naman po kayo isingit ng to, ganun. kung kaya mo pang isingit to, Sige, i-inform ko naman po kayo pag ganun, if ever. sige. Sige. Alright, sige, yun lang. Sige. Thank you so much for your Okay, time. thank you po. Tapos, chat na lang tayo, no, para sa PowerPoint presentation. Sige, thank you po. Thank you, thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Okay.